Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. For today's video guys, ang dami po nag-message sa akin regarding dito sa kanilang payout status na tumagal na po ng ilang buwan or yung iba naman guys, way back 2023 pa. And then ngayon guys, yung ibang status is common, is failed, yung iba naman is not payable. So ito yung solution na pwede nyo guys i-consider para at least ma-check nyo po muna bago kayo fill out ng mga necessary information kayo kung kayo is monetized na. So yung topic natin, Facebook failed or not payable. So ito yung way para ma-resolve or ma-fix natin, step by step guide yung tutorial natin ngayon. Okay? So, ito yung isang example na natulungan natin. Actually, matagal na yung problema niya na ito. Last year pa, December. Yun. So, ilang buwan na bago siya nagkaroon ng resolution or ng result. So, chinek ko yung account niya and then kinausap ko si ma'am, ayan, nagpaayos ng account niya. And then, after niyan guys, successful naman niya makukuha yung sahod niya this May. Yesterday, no, na paid na siya. And from failed to paid yung status. So, ito yung number one reason kung bakit nagiging failed or not payable. Una, upon checking ko dito, chinek ko yung kanyang payment method, yung details, and then kung meron bang error sa bangko. So, chinek ko lahat. Okay, so in-audit ko yung account niya and then napansin ko talaga merong mali na mga pag-fill out ng mga necessary information. Number one dito, incomplete or incorrect bank account details. Palagi po dapat natin itong unahin. Yung detalye ng mga bangko na nililink natin. Wrong account number like yung SWIFT code or BIC code or bank name. So, alam naman natin meron po kasing mga bangko na merong mga different network na tinatawag like sa Unibank, meron pang network, 'di ba? So, dalawa, minsan nagkakamali tayo doon. So, double check nyo din yung SWIFT code kung tama ba o tugma. Yung SWIFT code po, ito po yung way para ma-approve po ni bangko yung remittance na galing sa isang services or publisher like sa Meta papunta sa bangko. Tapos i-approve po yan ng bangko gamit yung SWIFT code. Kapag mali yung SWIFT code, yun po, nagkakaroon ng failed na status. Ayan, similar po katulad nito. Ayan, pero hindi naman SWIFT code yan kasi chinek ko naman lahat is okay na. And then, nag-file lang tayo ng appeal sa support or payout support team para at least ma-raise ulit yung issue. Using unsupported banks. Ayan. Kung kayo po ay gumagamit ng bangko na hindi aprobado na ito ay gamitin sa international payment system. Like for example, ano pa ba yung mga bank? Yung mga bank na ginagamit natin sa Pilipinas. Ito yung mga local banks na sample. Meron na ito yung GoTime, mga ganyan. Ano pa ba? Meron pa isa yung ginagamit sa SSS or sa Pag-ibig. So, wag niyong i-link yan dito kay Facebook kasi nga, hindi siya international. So, local lang siya. So, dito lang siya pwedeng gamitin sa Pilipinas. So, be very careful sa paggamit din ng mga online digital wallet bank. Baka po yan ay magkaroon din ng problem. Pero, meron din mga bangko na meron siya ng digital banking system like AUB. So, under po ng AUB, yung sinasuggest ko palagi is yung Hello Money. So, ito is digital bank wherein ilang beses na po yung nagagamit ko para makareceive ng payout or ng sahod gamit yung bangko na yan or AUB. Okay? So, eto pa, under na incomplete or incorrect bank account details, yung name mismatch. Ayan. The name on your Facebook profile must match the name on your payment method. So, dapat kung ano yung pangalan natin sa ating Facebook account, yan din po yung pangalan sa bangko. Okay? So, ngayon, nagiging stricto na si Facebook sa payout setting or setup. Kung tayo po ay third person or intermediary or agent na in behalf tayo yung magre-receive, pwede naman yon. As long na before tayo mag-proceed doon sa payment setting up, meron kasing option doon. Ikaw ba yung magre-receive ng sahod or ikaw is third person or intermediary
na tinatawag. So, as admin, so pwede, kahit po hindi may-ari. Like for example, meron tayong na-encounter dito na yung vlogger or yung content creator is bata. So, nagtanong sila ano yung pipiliin daw nila doon na ilalagay nila ng bangko kasi may option doon na sino yung magre-receive ng payout? Ikaw ba? Or merong intermediary? Ayan, na tinatawag. So, yung pina-choose ko sa kanila, intermediary. Kasi, ano pa lang, minor pa lang tong bata. So, wala pa siyang bangko. So, parent po niya yung magre-receive ng kanyang sahod. So, pwede yon, intermediary or third person na tinatawag. Number 2, na reason kung bakit failed or nagiging not payable. Number 2, unsupported country or currency. Okay? So, Facebook does not support payout in all countries. So, alam niyo naman, si Facebook may mga country restriction po yan, no? Na hindi siya pwede for monetization. So, marami po yan. I-research nyo lang kasi haba to yung ating guide, no? And merong mga countries din na merong restriction sa PayPal, sa bank transfer, or sa GCash. So, yun nga, kung may country na tinatanong nyo, meron po talaga na hindi nakaka-receive ng payout. Okay? Nagkakaroon din ng tax problem. Usually, yung pending W8BN form. So, hindi talaga ma-verify yan kasi nga, kung kayo po ay OFW at kayo po ay nagtatry mag-vlog or maging content creator, kung hindi naman po kayo residents diyan, like for example sa Hong Kong, sa Saudi, sa yung mga Middle East na na country, I suggest ang ilagay niyo diyan Philippines pa din. Huwag niyo pong ilalagay yung address kung saan kayo nagtatrabaho. Kasi nga, hindi naman kayo diyan mismo nakatira, hindi kayo diyan resident. So, madedetect po yan ni Facebook. Okay? So, kailangan niyo pang maghain or mag-submit ng mga necessary documents na magpapatunay na residente kayo. Kung hindi naman, kung kayo po ay OFW po, kailangan sundin nyo yung address nyo dito sa Pilipinas sa pag-set up ng payout information nyo. Okay? So, isa pa dito, trying to receive US dollar in a non-US dollar account. Ayan. So, ito yung karaniwang reason din kung bakit nagiging failed. May mga bangko po kasi na hindi nakaka-receive ng USD or US dollar. So, itanong nyo muna sa bangko nyo kung kayo po ay able to receive remittances from different countries, like for example sa US. So, US dollar po yung mare-receive nyo. Kung nag-yes naman yung bangko na ito po ay pwede naman makareceive ng international payment, so yan po yung i-link nyo. Pero kung local bank nga lang yan at peso account lang ang nare-receive, so magkakaroon ng problema sa inyong sahod kay Facebook. Okay? So, number 3, kung bakit nagkakaroon ng failed or not payable na sahod, unverified or missing tax information. Ayan. So, saan ba makikita yung tax information natin? So, punta tayo sa Facebook. I-share ko lang sa inyo. Yung tax information natin is makikita dito sa ating payout. Tapos setting. Tapos swipe nyo lang sa taas yan. So, ito yung W8BN tax form natin. So, W8 for royalties, ibig sabihin, tayo po ay mayroong eligible sa tax treaty na hindi tayo ma-deduct ng 30%. So, overall or net profit natin or revenue dito kay Facebook. So, ayan. So, dapat sine-check nyo po yan, yung W8BN. Same lang din naman yan. So, kailangan nyo lang talagang i-approve. So, sa pag-fill, or pag send ng mga detalye na yan, meron yung procedure. So, dapat talaga may ilagay nyo yung TIN number nyo, yung tax information nyo. Okay? So, yan yung dapat verified. Okay? So, eto pa, under po ng unverified or missing tax information, no tax ID submitted. No tax ID submitted or mismatch country information. So, isa rin yan, again, pag may mga country restrictions, talagang magkakaroon din ng problema sa tax. Okay, sabi dito, si Facebook ay nagpi-freeze ng payout until tax info is reviewed and approved. So, yun nga, kaya po may nakikita tayo na your W8BN form is still pending. So, kailangan nyo po yung
ma-pursue or matapos. Okay? Meron kasi ako nakita niyan, mostly sa Hong Kong, ng mga content creator, ang nilagay po nila is yung address nila sa Hong Kong instead na sa Pilipinas. So, nagkakaroon po talaga ng pending W8BAN form. Okay? So, be very careful. Again, take note, kung kayo po ay nasa mga Middle East or nasa mga country restricted, ang sundin nyo po yung ID nyo sa Pilipinas. Okay? So, number 4, kung bakit nagkakaroon tayo ng payout failed or not payable. Ayan. Identity verification issue. Ayan. Sabi dito, Facebook is required identity verification for payout, especially for ad bricks or bonuses. Ayan. Expired ID or unclear photo or mismatch between your page name or your ID name can trigger payout holds. So, be very careful. Alam nyo naman guys, nagpapasa po tayo ng ID dito. Lalong-lalo na kung nagkakaroon ng problema yung account natin. So, dapat tama po yung personal Facebook account natin, yung name, tapos kung yung nilagay nyo sa payout. So, meron kasing options na verified your identity na tinatawag. Tayo po ay isang nakaranas niyan. But again, siguro si Facebook din is meron din fault dyan. Kasi naman, although nagpasa tayo ng mga documents na nagpapatunay na tayo po ay nag-exist, no? Ang pinasa kong ID last time is driver's license. Tapos, nagkaroon pa rin ng unusual activity. So, hindi successful yung pag-approve sa ating identity. Kaya na-hold yung payout natin. So, I suggest naman, nakausap ko naman yung isang customer support nila and sa mga nag-gather ko na information, also sa mga based on experience, kung kayo po ay nagkaroon ng unusual activity to verify yung inyong payout account, kumuha po kayo ng passport before nyo pong i-proceed yan or i-file. Okay? So, ganito yung nangyari sa ating isang account, no, na nagkaroon ng problem. Ayan. So, ayan, yung ating expected sana nasasahurin May 25, 298. But again, payout account is restricted from monetizing due to unusual activity. Isa na nga po dyan, yung identification issue. So, be very careful sa mga ID na pinapasa nyo. Baka po kasi mismatch yung information. Okay, number 5, violation on monetization policy. So, isa rin po na dahilan kung bakit now hold or nagiging not payable if your page violates Facebook monetization policy. Like for example, copyright issues, misleading content, spammy behavior, you can mark as not eligible or not payable. Ayan. Sudden demonetization can freeze pending payout. So, yun, katulad nito. 'Di ba? So, possible meron din tayong mga na-post na labag sa polisiya or community standard. Kaya po na-hold yung sahod natin. So, isa rin po yung pinagbabasihan natin. So, be very careful sa pag-follow po or pag-post, no, ng mga video or content. So, yan. Isa rin pong reason yan. Kapag mayroong mga violation, pwede po talaga ma-hold or ma-fail. Number 6, ayan. Kung bakit na-hold or nagkakaroon ng not payable. Payment method not set up or disabled. Ayan. So, marami pong ganito. Hindi po kagad nila na-check kung kailangan na bang i-update yung kanilang payout account in Meta Business Suite. Facebook deactivate unused payout account after a while. So, talaga po si Facebook is nagra-random checking po yan every 6 months or at the end of the year. Possible po yan, hihingan po kayo ng mga necessary documents like ID para po ma-reactivate yung inyong payout. So, yun. Isa yun. PayPal account is unverified or restricted. Ito yung common problem like dito sa region sa Philippines, yung PayPal, no? Kapag po unverified yung inyong PayPal account, hindi rin po yan i-re-release ng PayPal. Okay? Alam niyo naman si Facebook, wala namang problem yan sa pag-send kay PayPal. Si PayPal at si bank po ang nagbe-verify. Si Facebook automatic yan, isi-send po yan sa bank or sa PayPal
na nilink nyo. But again, si PayPal po yung nagbe-verify na, ito is not yet verified yung PayPal account mo, hindi ka pa nakakapag-KYC. So, ang gagawin namin, ibabalik muna namin yung incoming remittance mo kay Facebook. Tapos, si Facebook naman, imamark yan as failed. Similar yan sa bangko. Kung yung bangko nyo ay hindi tumatanggap ng US dollar or local bank yung nilink nyo dyan, or kung may problema yung yung name, 'di ba? Sample, may paparating na remittance tapos yung name niyo po sa bangko is hindi tugma or hindi kayo third person. So possible po 'yan ay mapipail din niya kasi ibabalik po ng bangko 'yan kay Facebook. So 'yon, isang reason 'yon. Okay? So number 7, account on hold or under review. Ayan. Facebook may place your profile or business manager under manual review due to suspicious activities. Katulad nito, suspicious activities. If your profile disabled or restricted, payout will be paused until resolved. So hanggang meron kayong mga suspicious activity, community guidelines violation, mabigat, possible yan, mapiplace pa rin yung inyong sahod na mapopost or magiging not payable kapag napatunayan ni Facebook na may problem talaga yung inyong account. Okay? So, number 8, ayan, minimum threshold not met. Ayan, so, isa pa to. Meron kasi tayong tinatawag na bank transfer, wire transfer. Sa bank transfer, pwede po yan kung mababa yung sahod nyo. Sa wire transfer naman yan po i-set nyo kung malaki ang sahod naman yung inaabang nyo kay Facebook. So, ang minimum requirement or threshold ni Facebook para ma-release sa inyong bangko ay $100 US. If you see not payable, it means you haven't earned enough yet. Meron naman din kasi guys not payable kasi nga may problema yung kanilang account. So ilang buwan na taon na hindi nila ina-update or hindi nila ina-appeal. So better po i-appeal nyo kapag meron kayo na-receive kaagad na problema. Okay, katulad po nung ating isang example, actually si ma'am, no, si ma'am ayan, so nagpatulong sa atin na ma-recover itong kanyang sahod na pambayad niya ng ng bills ng credit. So actually meron pa 'tong incoming, bali ang total nito nung na-recover natin is 5,000 mahigit. So ilang araw ko din to chinek. Then after po niyan, ayan, paid na siya. So mula po iyan sa buwan po ng, ito, pakita ko sa inyo, December 2024, January, February, March, April. So, ilang buwan din, di ba? Halos mag-iisang kalahating taon. And then, ayan na, pumasok na sa kanyang China Bank. Ayan. Okay? So, paid na. So, expected na mare-receive ni ma'am sa kanyang bangko is 5,222 times natin sa 55 pesos is 287,000 pesos ang na-recover natin gamit yung tamang method ng pag-appeal at pag-check sa mga detalye bangko na nakalink sa kanyang Facebook account. So, ayan. So, yun lang muna for now guys. Maraming salamat. At kung kayo po ay nalinawan at naintindihan nyo yung mga dapat na procedures muna na dapat natin tandaan bago tayo mag-set up, ano nga ba yung possible reason kung bakit nagkakaroon ng problema bago natin i-appeal. So, after po nito, ito po yung appeal process na ginawa natin. Nag-conduct muna tayo ng mga further checking sa kanyang account bago tayo mag-submit ng detalye ng appeal form. So, after nyan, successfully paid na. So, waiting na lang siya by this week or next week, Monday or Tuesday, papasok na yun sa bangko once na paid na po yung status niya. So, yun muna for now. Maraming salamat. Kung medyo humaba po yung video natin at nag-stay kayo, maraming salamat. At kung bago pa lang po kayo dito, don't forget to subscribe. Click the bell icon para pag meron tayong next video update, katulad dito, manonotify po kayo kaagad. See you again sa next video. Bye-bye!